Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang umaga po, Sabado ng umaga, yan, May 23, 2026. Good morning na po, Sister Lolita, Brother Rosipino, good morning. Kuya Boyet from Riyadh, Saudi Arabia, good morning po. Purihin po ang Panginoon sa umagang kay ganda. Hallelujah. Good morning. Bago tayo mag-start, tayo po ay umawit sa Panginoon. Alayin natin sana ang pagsamba sa umagang ito. Yes, Lord. Hallelujah. Pastor John, good morning. Magrantulin, good morning po. Mr. Mila Ramiro, good morning. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be near Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be near Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Yes, Lord. From beginning to the end, it will always be near Jesus. Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus be the center, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the
all about you, Jesus. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon, sa umagang ito. Umagang kay ganda. Kung sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Lord, sa pagising mo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Lord God, sa biyaya at habag mo, Panginoon, sa amin. Sa oras po nito, Diyos, amin pong pinagkakatiwala, Lord, ang daily vibrant word sa umagang ito. Na po maghari, Panginoon, mabula sa umpisa hanggang sa pagtatapos. Samahan niyo po kami, O Lord God, at ikaw po maghari, ikaw po manguna. Ikaw po aming tagapagturo ngayong araw, ngayong umaga, Panginoon. Punuin niyo po aming po mga puso ng iyong pag-ibig, iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Kaya namin, Lord, pinagkakatiwala ang oras po na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Sa'yo lamang, Lord, lahat ng papuri. Pagkawalhati sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ayan, good morning na sa ating mga magang nagising. Good morning na po, Sister Bernadette, Sister Judith, Sister Marilo, and Pastor Perseus, good morning. Good morning na po sa bawat isa. Ayan, keep on tagging, keep on mentioning name, para po marami pong makapakinig, no? Maabot ng ating pong daily vibrant word sa umagang ito. Sister Tis Belas, good morning po. Sister Bina Encarnacion, good morning. Ayan, without further ado, tayo na po mag-proceed, no, sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Patungkol po sa mga hari. Actually, itong ating pong tinatalakay, ito po yung last week po, tinalakay po natin yung hari ng Northern Kingdom, si Jehu. Ngayon naman, pag-usapan natin yung isang hari naman, dito naman sa Southern Kingdom, which is Judah. Yan. So, ang ating pong title is God Gives Victory sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 4. 2 Kings chapter 14 verse 1 to 4. Sabi po dito, in the second year of Jehoash, son of Jehoahaz, king of Israel, Amaziah, son of Joash, king of Judah, began to reign. He was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 29 years. His mother's name was Jehoadan. She was from Jerusalem. He did what was the right in the eyes of the Lord, but not as his father David had done. In everything he followed the example of his father Joash. The high places, however, were not removed. Take note po dito, no? Sabi dito, the high places, however, were not removed. The people continued to offer sacrifices and burnt incense there. Yung pong samba sa mga Diyos-Diyosan. So, sabi dito sa 2 Chronicles chapter 25 verse 1 and 2, Amaziah was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 29 years, and his mother's was Jehoadan, she was from Jerusalem. He did what was right in the eyes of the Lord, but not wholeheartedly. Sa Tagalog po, si Amaziah ay 25 taong gulang nang siya ay maging hari. At siya ay nagharing 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoadan. Siya ay mula sa Jerusalem. Ginawa niya ang tama sa paningin ng Panginoon, ngunit hindi ng buong puso. Ayan, purihin po ang salita ng Diyos sa umagang ito. So alam naman natin na ang kaharian po ng Israel ay nahati sa dalawang kaharian, no? The Northern Kingdom and the Southern Kingdom. So, ngayon ating pong pag-usapan, sino po ba si Haring Amaziah? Sino si King Amaziah? So, lahat po tayo may mga battles. Lahat po tayo may mga laban sa buhay. Yan, good morning po, Sister Elinita. Yan. Yung ating pong topic ngayong umaga, mga kapatid, sa mga kakatune in pa lamang, is about God gives victory. At ang ating pong text is sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 4. Gaya po natin sinabi, lahat po tayo may mga laban sa buhay o may mga battles. Hindi natin pwedeng
Kaila ito mga kapatid, may mga battles tayo sa ating pong pamilya, sa ating pong mga finances, sa ating pong even our emotion, di ba? And even temptations, di ba? Marami po, failures. At minsan spiritual struggle pa. Minsan feeling natin, pagod na tayo, at parang hindi na tayo nananalo sa mga battles na ating kinakaharap. Pero ang magandang balita mga kapatid, sabi dito, hindi tayo lumalaban mag-isa. Oo. Ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Nagtatandaan na ang laban po natin ay laban din po ng Panginoon. Siya ang nagbibigay ng katagumpayan. God gives victory, mga kapatid. At maraming pong mga karakter sa Biblia na halimbawa ng Diyos, halimbawa si David, di ba? Kung paano siya nagtagumpay sa kipaglaban kay Goliath. Hindi dahil siya ay malakas, kundi dahil siya ay sinamahan ng Diyos. Di ba? Kaya siya nagtagumpay. Even si Moises. Di ba? At marami pa. Mga kapatid, pinapakita lamang nito na ang victory ay hindi lang galing sa sariling lakas natin at talino o kakayanan. Ang tunay na tagumpay ay nanggagaling sa ating pong Panginoon. So, sino po ba si Haring Amasaya, mga kapatid? Si Haring Amasaya ay hari ng Juda sa panahon na iyon. The divided kingdom, di ba? Anak siya ni Joas at naging hari siya pagkatapos mamatay ang kanyang tatay. Di ba? After na namatay yung kanyang tatay, siya agad ang sumunod. At siya po ay pangwalong hari during the time. So ano po ba ang mga mahalagang bagay na atin pong matututunan o matutunghayan sa buhay po ni Haring Amasaya? Kasi napaka-importante ito na minsan ito po ang sumasalamin, no, sa ating pong future generation, yung ating pong kasalukuyang mga namumuno dito sa ating pong bansa, mga kapatid. Ito po yung una, sabi dito, gumawa siya ng tama pero hindi buong puso. At marami pong mga pinuno, di ba, mga leader, na sa umpisa lang masaya. Sa umpisa lang nagpapakita ng gilas. Pero, at the end of the time, pero hindi pa rin buong buo yung kanyang paglilingkod. Meron pong reservation. Di ba? Kaya sabi po ng Bible sa 2 Chronicles chapter 25 verse 2, ginawa niya ang tama sa paningin ng Panginoon, ngunit hindi ng buong puso. Marami pong mga taong ganyan ang prinsipyo. Gumagawa lang sa trabaho kapag nandun yung amo. Nagpapakita ng gilas kapag nandun lang yung boss. Pag wala yung boss, di ba? Nagbubulakbol. O kaya wala sa puso yung ginagawa. Di ba po, mga kapatid? Kaya nga, ito po ang lesson dito, hindi sapat ang partial obedience o surface level of faith. Gusto ng Diyos ang wholehearted devotion. Gusto po ng Panginoon buong puso na paglilingkod po sa Kanya. Di ba mga kapatid? Ayaw ng Diyos na tayo po ay nagbabalat kayo. Yan, yung nagpipretend. Yun yung kung meron tayo napapansin minsan sa, 'di ba, pag araw ng linggo, no, sa worship service, 'di ba? Nandun ka nga present pero absent naman yung iyong yung sinatawag nilang physically present but mentally absent, 'di ba? Naglalakbay yung imahinasyon, wala sa focus. Kaya walang natututunan, di nagbabago. Parang ganun po ang nangyari, ano? So pangalawa, sumunod nga siya sa Diyos sa simula lamang. Para lang makita na sumunod siya. Pero hanggang simula lang. Di ba? Marami pong tao o maraming mga leader ganon. Nung una, nakinig siya sa instruction ng Diyos. Di ba? Pero, kinalaunan ay hindi siya nagpatuloy. Mga kapatid,
Kaya, ang lesson po dito, mas mahalaga ang obedience kaysa pera. O comfort, o human strategy. Dahil lang tayo ay sumusunod dahil may mga suhol. Oho. Binibili yung ating prinsipyo. Diba? Yan, madalas natin yan matunghayan pag mga elections. Oo, yung vote buying. O kaya, mayroong mga pangamba o pananakot. Oo. Para lang sumabay ka doon sa makasariling kaisipan. 'Di ba? Mga kapatid. At marami pong nangyayari ngayon sa panahon natin. Misa pa nga, talagang wala nang pakimi-kimi, no? Lantara na. Oo, parang wala nang puso, no? 'Di ba? Wala nang pakialam sa paligid. Bahala na, 'di ba? Ganun po ang tao sa panahon natin ngayon. Ganun din po ang nangyari kay Haring Amasaya. So ano pa yung pangatlo natin matututunan, mahalagang bagay na matutunan sa kanya? Nagkaroon siya ng victory dahil sa Panginoon. Tanda natin, sabi ko nga kanina mga kapatid, ang laban na ito hindi natin laban. Laban ito ng Panginoon. At kapag ang Diyos ang kasama natin sa lahat ng mga pagsubok o battles o labanan sa ating pong buhay, tiyak po magtatagumpay po tayo. At ang kalaban po dito ni King Amasaya ay yung mga Edomites. Oo. At marami din po ito, mga kapatid. Dito lamang pinapakita na sa ating sariling kakayanan ay wala tayong magagawa. Limitado tayo. Pero pag ang Panginoon ang siyang nag-take over o gumawa ng kapamaraanan, tiyak po kakaroon ng tagumpay. 'Di ba? Ano sabi ng verse na binasa natin sa 2 Chronicles chapter 25 verse 8? But God shall make thy fall before the enemy. For God hath power to help in do to cast down. Kaya ang kailangan din natin talaga ay sundin, sumunod doon sa instruction ng Diyos na pinapagawa sa atin. Hindi lang sa umpisa. O hindi lang sa umpisa tayong masaya. At kapag mayroon na pong mga pagsubok, unti-unti tayong nanghihina o naglulupaypay. At ang masama pa dito, unti-unti nang nanggalaho, umaayaw na. 'Di ba, mga kapatid? Tandaan natin na sa ating pong battles, sa araw-araw ng buhay po natin, mga kapatid, kasama natin ang Panginoon. 'Di ba? At malinaw naman po ang Biblia, no? Kapag kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga laban, tiyak po tayo po ay magtatagumpay. Ayan. So, meron pa pang-apat. Sabi dito, naging proud siya pagkatapos ng tagumpay. Kumbaga, nagyabang, Pagkatapos niyang manalo, nagdala siya ng mga Diyos ng Edom at sinamba ang mga ito. Yun po ang naging downward spiral ng buhay po o pamumuno ni Haring Amasaya. Nakalimutan niya na yung nagpanalo sa kanya, yung Diyos na totoo, hindi yung Diyosan na sinasamba ng mga tao. Madalas po ganito nangyayari. After na tayo po ay nagtagumpay, ito man ay sa mga sakit, karamdaman, di ba? Nagtagumpay tayo sa lahat ng laban, nakipagbuno tayo sa kaaway, at ang tagumpay tayo. Minsan nakakalungkot, imbis na magpasalamat sa tunay na Diyos, nagpapasalamat sila sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? Bumaling-paling siya doon sa mga idols. Di ba, mga kapatid? Na nung hindi pa sila nag-uumpisa ng laban, lagi siyang nananalangin sa Panginoon. And then, yung after na sila po ay nagtagumpay, nanalo, bumalik siya doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano nangyari, no? Minsan ang danger ay hindi lang sa panahon, sa struggle, kundi pagkatapos ng success. Marami pong ganun. Oo, dahil sa
sa success, nabubulag po tayo. Kaya kapag hindi tayo po maingat, mga kapatid, maaaring magdala ang success ng pride at spiritual compromise. Baka may layo pa tayo nito. So hindi po masama ang pagiging successful. Kaya lang maging maingat lang po tayo. Kasi nangyayari ang tendency po, gaya po nangyaring ito, na ibaling. Na imbis magpasalamat doon sa Diyos, sa tunay na Diyos, nagpasalamat at sumamba. Bumalik doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ito pa yung panglima, tinanggihan niya ang koreksyon. Marami pong ganong mga pinuno, na sabi dito, nagpadala ang Diyos ng propeta para pagsabihan siya, pero hindi siya nakinig. Dahil dito, natalo siya sa laban sa Israel at kalaunan pinatay sa conspiracy. Kaya ang pusong ayaw tumanggap ng koreksyon ay mapapahamak. Kaya napaka-importante mga kapatid, yung meron tayong accountability partner or accountability group. Na minsan kasi sa ating sarili lamang, akala natin tama yung ating ginagawa. Mas maigi na meron pong tao, lalo na yung ating pong mga spiritual leaders na siyang naggagabay, sumusubaybay sa atin, mga kapatid, para siyempre maingatan tayo, mga kapatid, lalo na kapag mali na ating mga ginagawa. So ano sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15:57? Sabi niya, "But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Di ba? Si Lord pa rin ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan, mga kapatid. At ito po minsan na madalas na ating tawag ito, minsan naniniligit natin. Nakakala natin yung tagumpay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay late o parang mabagal yung pagdating. Kasi nga, mayroon po siyang process. May tamang proseso. May waiting period. Oo, mga kapatid, inahanda lamang tayo ng Diyos yung ating pong puso. Pero habang nagtitiwala tayo sa Diyos, ano sabi doon? Kumikilos siya behind the scenes. Di ba? Hindi natin alam o alintana na siya pala ay kumikilos na na hindi natin nararamdaman o namamalayan. God is still fighting for you. Always remember, mga kapatid. God is still working behind the scene. And God has not abandoned us. Diba? Kaya isa po sa pinakamalaking tagumpay na pinagkaloob ng ating pong Panginoon ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Diba? Mga kapatid. Dahil sa kanyang kamatayan at pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng victory over, over sin, over fear, over hopelessness, at eternal death. Diba? Ito po yung ating present position, mga kapatid. Kahit mahirap tanggapin minsan ang ating mga season sa mga oras nito ay hindi maganda sa paningin natin, huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil meron po tayong tagumpay sa ating pong Panginoon. So ano po ang ating puntos ngayong umaga, mga kapatid? Number 1, victory comes from God, not human strength. Number 1, victory comes from God and not for human strength. Ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos, hindi sa lakas ng tao. Di ba? At sabi nga dito, minsan ginagamit ng Diyos ang mahihina para ipakita na siya ang tunay ng source ng victory. Kasi nga ang ating pong Panginoon, omniscient, omnipotent, di ba? Omnipresent. Lahat ng kapamaraan ang gagawin niya para lang tayo yung magtagumpay. Alam naman natin, yung si David, di ba? Kung paano siya hamak-hamakin ni Goliath.
Pero ang laban niya na yon, hindi niya tunay na laban. Laban niyo ng Panginoon, kaya siya nagtagumpay. Sabihin, mga kapatid, victory comes from God and not human strength. Number 2, obedience comes before victory. Kaya nga, yung paghakbang po natin, di ba? Yung pag-act natin, nangangulugan lamang yan na ikaw ay willing na sumunod sa Panginoon. At madalas natin hiningi sa Panginoon, Lord, gusto namin ng breakthrough, pero ayaw naman natin sumunod sa Kanya. Mga kapatid, obedience comes before victory. Yan. Ano pa? Number 3, delays do not mean defeat. Kapag matagal ang sagot ni Lord, hindi ibig sabihin, iniwang ka niya sa iri. May timing ang Panginoon. May sarili siyang timetable. Meron siyang preparation. Piniprepare niya ang ating pong puso at isipan. At meron pong siyang layunin. Diba? Meron po siyang layunin. Mga kapatid, bakit niya ito inaantala? Para kapag nangyari na po yung bagay na ito, gusto ng Panginoon maging matagumpay po tayo. Hindi natin siya sisisihin, di ba? Sa bandang huli. Ang tao ganun ginagawa, ano? Na walang ibang sinisisi kundi ang Panginoon sa mga failure na ginagawa nila. At ito po yung pang-apat, Jesus already won the greatest victory. Napanalo na ni Jesus ang pinakadakilang tagumpay. Wala na pong iba na nagtagumpay kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Sa cross, tinalo ng Panginoon ang kasalanan at kamatayan. Kaya kahit may temporary struggle tayo ngayon, may eternal victory naman tayo kay Kristo. Diba? Ang sarap ang hawakan. Na itong mga bagay na ito na ating nararanasan sa araw-araw, temporary lang ito, mga kapatid. Pero meron tayong blessed hope na nag-aantay. Kaya lang, siyempre, doon lamang sa mga taong hindi gumigive up, patuloy na lumalaban. Diba? At hindi nagkukompromise, mga kapatid. Patuloy na lumalaban at ipinaglalaban yung katotohanan. Diba? At hindi sumusuko. So ano po, paano natin i-apply ang mga bagay ito? Number 1, God wants wholehearted obedience. Ayaw ng Diyos ng kalahat-kalahating pagsunod. Kaya minsan hindi sapat sa Panginoon ang pwede na Lord spiritually. Gusto ng Diyos buong puso, buong tiwala, at buong surrender ng ating pong puso. Ayaw ng Diyos na kalakalahati. Lord, kalahati sa iyo, pero kalahati din sa mundo. Di ba? Ayaw ng Lord ng ganon, mga kapatid. God wants us an wholehearted obedience. And number 2, success can be dangerous without humility. Kasi ang tao, ang literal sense na kapag ang tao successful o mapagtagumpay, no, nawawala na yung humility. Nagmamalaki. 'Di ba? At kapag tayo pinagpala ng Diyos, mga kapatid, kailangan manatiling humble. Hindi pa rin nawawala yung pagiging humble. 'Di ba? Oo. Kaya sabi po ng Proverbs 10:18, pride goes before destruction. Ayaw talaga ng Panginoon ang mayabang, prideful, di ba? So number 3, listen to godly correction. Yan, madalas po natin yan na naranasan. Kaya wag po tayong ma-offend o kaya magtampo, no? Lalo na kapag meron tayong nagawang kasalanan o pagkakamali at tayo po ay kinokorek. Tanda natin na para sa atin yun. Di ba? Ito po yung minsan kapamaraanan ng Diyos para tayo po ilayo. Kapahamakan, di ba? Pasalamat po tayo sa ating pong mga accountability partner, di ba? Dahil natapik tayo pag tayo po ay gumagawa ng kasalanan. Oo.
Kapag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, pinapalalahanan tayo, minimisis tayo, di ba? At kung meron lamang tayong mga, halimbawa, struggle, di ba? Pinagpipray tayo. May inam po na tayo po ay nakikinig sa kanila. Lalo na kung sila po ay nagbibigay sa atin ng mga godly correction. Pinokorek tayo dahil meron tayong ginawang hindi maganda. So wag sumama ang ating kalooban, mag-cause, magpasalamat po tayo dahil merong taong nagmamahal, nagmamalasakit po sa atin, mga kapatid. Huwag tayo magtago, no? Tataguan natin para may ligtas. Oh. 'Di ba? So number 4, don't replace God after the blessing. Gaya po na ginawa ni Amaziah, 'di ba? King Amaziah, mga kapatid, nagtagumpay sila pero kinalaunan, bumalik pa rin sila doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nandun na sana, 'di ba? Nasa momentum na sana sila. Pero bumalik pa rin sila doon sa dati nilang ginagawa, pagsamba sa mga ribulto. Minsan, kapag nakuha na natin ang blessing, nakakalimutan natin ang Diyos. Tanda natin, mga kapatid, huwag natin ipagpalit ang Diyos sa mga bagay na ito. Una, pride, money, success, and worldly pleasure. Ito madalas o kadalasan ang ipinagpapalit natin sa Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi natin kanina, pinag-iingat po tayo. Oo, pinag-iingat po tayo, mga kapatid. Kasi alam ng Diyos at nakita niya ito. Oo, kung paano ipinagpalit ni King Amaziah, no? After na siya po ay nagtagumpay. 'Di ba, mga kapatid? Out of context kung ika nga, 'di ba? Nandun ka na sa tamang proseso. 'Di ba? Gusto mo pa rin mag-under the table. Ganun po nangyayari, ano, mga kapatid? So, kaya sabi ito, Amaziah, idolatry, itawag natin ayaw po ng Panginoon, idolatry is an absolute insult to God. 'Di ba? Ayaw ng Diyos na meron siyang kahati sa pagsamba. Ano sabi doon sa binasa natin na text, mga kapatid, sa 2 Chronicles chapter 25 verse 14, sabi po dito, when King Amaziah returned from slaughtering the Edomites, he brought back the gods, small g, of the people of Seir. He sent them up as his own gods, bow down to them and burn sacrifice to them. Diba? Bumalik sila doon sa dati nilang mga ginagawa. At ganun po minsan madalas ng ginagawa ng mga tao. Oo. After na sila pinagaling, pinalaya, pinagpala, and yet, pupunta pa rin doon sa dating mga ginagawa. Oo. Imbes na magpasalamat sa tunay na Diyos, saan pumupunta? Sa maling lugar. Para ipakita sa mga tao, di ba, yung kanilang kamangmangan. Ganun po nangyari po sa buhay po ni Haring Amaziah, mga kapatid. Don't replace God after the blessing. Importante na maging consistent po tayo. Oo. Na kapatid, na kahit anong mangyari, di ba, tayo po ay susunod at maglilingkod sa tunay na Diyos, hindi doon sa mga Diyos-Diyosan. Okay, sa conclusion, mga kapatid, hindi man madali ang laban sa buhay. Ito naman. Pero kasama natin ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Kaya nga ang katagumpayan natin ay hindi ito nakabase sa ating lakas lamang, kundi sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya ito po, mga kapatid ko, ay huwag tayong susuko, huwag mawala ng pag-asa, dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng tagumpay. Si Haring Amaziah, isang halimbawa, mga kapatid, ng isang taong nagsimula ng tama. Tama na sana, no? Pero, hindi nagtapos ng maayos dahil sa pride, compromise, at half-hearted obedience.
Kung naalala natin, yung unang hari ng Israel, si Haring Saul, ganoon din po ang nangyari. Oo. Di ba? Nagyabang. At ayaw po ng Panginoon. Kaya ang buhay po ni Haring Amasaya, mga kapatid, mahal kong kapatid, ay nagpapaalala na obedience must be wholehearted. Kailangan sumunod ka na nga sa Panginoon, itudo mo na. Di ba? Hindi partial. Tanda natin, 9.9% obedience, sabi nga, is a total disobedience. At lagi natin alalahanin that victory comes from the Lord. Kaya may importante po yung pagiging humble. Kailangan, kung paano tayo nag-umpisa ng maayos, maging consistent po tayo na tapusin natin hanggang sa dulo. Iyan po ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa ating pong Panginoon. Hindi lang kapag masaya, doon lang nagsasamba. O kaya pag banayad, doon lang nag-worship. Pag may mga pagsubok na, ayaw na. Diba? So as a question to consider, mga kapatid, why is half-hearted obedience is dangerous to us? Bakit mapanganib sa atin ang kalahating pusong pagsunod? Dahil ayaw ng Diyos ang 50-50. Oo. Kalahati sa mundo, kalahati sa Panginoon. Ayaw po ng Panginoon. Gusto ng Lord is full obedience, mga kapatid. Hallelujah. So yun, maraming salamat mga kapatid sa bawat isa, sa ating pong 24 viewers sa umagang ito. Good morning na po sa bawat isa. Mr. Lori, good morning. Yan, sa mga hindi ko pa na shout out. Yan, good morning po sa inyo. At dalangin ko, meron po tayong napulutan ng aral patungkol po dito sa buhay po ni Haring Amasaya. O kasi minsan ito po yung salamin ng ating pong minsan sa mga pinuno, mga leader dito sa ating bansa. Ang ganda na sana ng umpisa, ang ganda na sana ng pinapakita, performance sa umpisa, dahil sa mga kompromiso, dahil sa mga pride, di ba? Mga kapatid, naiiba, nababago yung magandang nasimulan. So yun, marami pong salamat sa bawat isa sa atin. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Lord, salamat dahil ikaw po ang nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Kapag mahina kami, pinapalakas mo kami. Kapag natatakot kami, pinapalalahanan mo kami na kasama namin kayo, Panginoon. At, dalangin ko, Lord God, sa umagang ito, tulungan niyo po kami magtiwala ng lubusan sa iyo, Panginoon. Kahit mahirap ang sitwasyon, nais po namin itong ipagkatiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon. Thank you for the victory we have through Jesus Christ. Na hindi kami sinukuan hanggang sa huling hininga niya. Naroon pa rin yung pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos. Kaya naman sa oras po na ito, Lord, patuloy kami maglilingkod, magtitiwala, at magpapahayag sa aming pong mga labi. Ikaw lamang ang aming sasambahin noon, ngayon, at magpakailanpaman. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. O God, kuminsan meron kami mga Lord, pagmamataas sa aming pong mga buhay, patawarin niyo po kami, Panginoon. Kung meron lang kami ngayon na, Lord, nagkukompromiso kami sa lahat ng mga bagay, O Lord God, na imbis na ituon namin ang aming puso sa iyo, nababaling ito sa mga ibang bagay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito. Pinupuri ka namin, Lord, sa umagang ito. Gandin, Lord, sa aming mga kapatid ngayon na mayroon pong mga physical illness, Lord, lalahanin niyo po sila. At, Lord, ipadaloy ang kagalingan, nagmumula po sa inyo. Kami din po nagigalak, Panginoon, sa aming pong mga kapatid na nagdiwang ng kaarawan ngayong araw, even mga wedding anniversaries, Lord. Salamat po, pagpalain niyo po ang kanila pong mga pagsasama, O Lord God. Naging masaya po ang kanila pong mga celebration sa araw po na ito, Diyos. At Lord, sa maghapon po ng Sabado, samahan niyo po kami, maging mabunga, unlad,
ang aming pong mga gagawin. O Diyos, samahan niyo po kami, Panginoon. At Lord, pinupuri ka namin sa aming buhay, sa aming pamilya. O God, sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, gagawin pa sa araw po nito, maging mabunga, Panginoon Diyos. Salamat po, pinupuri ka namin, Lord, ng salamatan. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri. Pagluwalhati, kailangan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. God bless po mga kapatid. And to God be all the glory.